Hello, good morning sa inyo lahat mga fur parents. And for today, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang purpose ng Cantaloupe B at Cantaloupe D at ano ang gamit nito. So guys, gusto ko lang sana i-share sa inyo itong product na maaaring makatulong sa inyong mga aso para sila ay makasurvive or labanan nila yung sakit against parvo or distemper. So for all fur parents na meron pong mga fur babies suffering with distemper or parvo, aside from the medications na binibigay ng kanilang mga doktor, ano ba yung mga pwede nating ibigay pa sa inyong mga aso? At ito na yon. So, ito yung picture ng Cantaloupe D. Papakita ko sa inyo ngayon sa screen. Ayan yan yung product na meron kami dito sa clinic. And ginagamit namin ito sa mga fur babies na suffering from distemper and parvoviral infection. Okay guys, we have to remember, tandaan muna natin, paano nga ba or ano nga ba ang sakit na parvo or distemper? These are viral infections. So tulad sa COVID-19, ang mga viruses po ay wala talagang direktang gamot. Ibig sabihin po dito, yung mga gamot na binibigay natin para sa parvo or distemper ay hindi po direktang gamot para sa virus. Hinahandle lamang po ng mga gamot na to yung mga clinical signs or yung mga senyales na pinapakita ng aso o yung kinokos ng distemper or ng parvo. Halimbawa, sa parvo, common ang pagtatae. Common din ang pagtatae ng dugo, di ba? So, hinahandle natin yung mga ganong klase through IV infusion, no? Rehydration. Binibigyan din po natin sila ng supplementations, binibigyan natin din sila ng gamot para sa pagtatae ng dugo dahil kailangan natin pigilan na maglabas ng marami pang dugo yung aso dahil magkakaroon siya ng hypovolemic shock. And doon naman po sa distemper, isang halimbawa ng mga hinahandle na clinical signs is yung ubo, yan, sipon, and then yung hirap sa paghinga. So lahat ng ginagawa po natin sa mga viral infection, lahat po yan ay puro supportive treatment lang at wala pong direktang gamot against the viruses. Parang sa COVID-19 lang din. Paano naman yun, Doc, no? Sasabihin nyo na mayroon kayong ibibigay pero hindi naman pala to gamot. Well, we have to come back to the fact that these are self-limiting infections. Pag sinabi nating self-limiting, yung katawan lamang ng pasyente yung lalaban doon sa virus at hindi yung mga gamot na binibigay natin. So, tinutulungan lang natin, ang tawag doon ay supportive treatment. Again, supportive treatment lang ang binibigay ng mga doktor. Pero yung katawan ng aso ang magpuproduce ng antibody against those viruses para labanan na to ng katawan nila. Itong topic natin sa video is the Cantaloupe P and the Cantaloupe D. Guys, hindi po ito sponsored, no? Gusto ko lamang pong i-share to para makadagdag na maaari yung matanong, maaari natin maibigay sa ating mga fur babies. Dahil ang Cantaloupe P at ang Cantaloupe D na product is all about antibodies. So it contains antibodies against parvo and distemper. So, katulad sa sinabi ko kanina na ang parvovirus at distemper virus is self-limiting. So the body is producing its own antibody to fight it. Ngayon, ang product ng Cantaloupe P at Cantaloupe D is already antibodies or immunoglobulins against those viruses. Ibig sabihin, hindi na kailangan i-produce ng katawan ito ng aso bago pa ito magkaroon or lumala pa yung kondisyon niya. Ginagamit to bilang treatment, pwede rin naman po siyang prophylaxis or habang wala pang pinapakitang senyales yung aso. So basically, ang laman ng Cantaloupe P at ang Cantaloupe D is antibody. Yung antibody na yan yung naturally na kinikreate ng katawan ng animals during the infection. There are some cases na sobrang bilis ng course nung virus doon sa katawan ng aso kung saan namamatay sila agad, 'di ba? Dahil yung parvo lalo sobrang bilis, meron ako pasyente pinakamabilis from the onset of clinical signs 2 araw lang, guys. Ibig sabihin, talaga mahina yung immune system nila at hindi sila lumalaban yung katawan or hindi lumalaban yung katawan nila. Therefore, once nagkaroon tayo ng confirmatory test kung saan nag-positive ang inyong aso, right away, pwede na natin bigyan ito for treatment. And kung sakali naman po meron kayong ibang aso na kasama ng aso nag-positive at wala pang pinapakitang senyales, what we can do is we can give Cantaloupe P or D for prophylaxis. So habang wala pang pinapakitang senyales, magbibigay na tayo sa kanila para sa gayon
pag lumabas na yung senyales niya, hindi na ganun kalala or maaring maiwasan at ma-overcome agad ito ng animal. So this product, again, it's not sponsored, but I just want to share it sa mga fur parents dahil malaking tulong yung product na to para sa pagkakasurvive ng mga fur babies. All I want is mabigyan ng tulong yung mga fur babies natin, and for everyone that is suffering these diseases or yung kanilang mga fur babies, kailangan nyo lang po maging matatag. Kailangan lang po natin sumunod sa payo ng mga doktor. Wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin online, lalong-lalo na kung hindi po ito galing sa mga medically inclined na mga individuals. So kung ito ay patotoo lamang na gumaling yung aso nila sa ganito, sa ganyan, gaya ng sabi ko, this disease is self-limiting. So yung kaso ng isang aso ay hindi mo pwedeng ikumpara sa kaso ng isa. Dahil lahat po ng animals ay magkakaiba po sila ng response doon sa virus. At magkakaiba din po yung estado ng kanilang katawan. Kaya kapag sinabi po ng isang tao na, okay, gumaling yung aso ko sa ganito lang, hindi niya pwedeng i-advise yun sa lahat. Kasi magkakaiba ng cases yan. So that's why we veterinarians, we examine, we physically assess the animal kung kamusta ba ang kanyang condition so that we can know kung ano yung mangyayari sa kanya. And right away, sinasabi naman po namin if the condition is very worse. Aminin man natin o hindi, ang condition ng mga aso natin, madalas, hindi po natin sila nababantayan or natitingnan 24 oras. So darating ang panahon na nagiging busy kayo, nakikita nyo na lang sila hapon or gabi, minsan hindi pa. Hanggang sa ang nangyayari, yung kondisyon ay lumalala na pala nang hindi natin nalalaman. So most of the cases na dinadala sa atin dito sa clinic, napakabihira ng mga fur babies na minimal pa lang yung clinical signs or wala pa talaga and na-diagnose na. Kadalasan ng dinadala sa amin, sobrang lala na ng kondisyon. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan na nangyari sa amin dito sa veterinary clinics or kahit saan man. Hindi man dito sa clinic ko, sa Zootopia Animal Clinic. Maski sa ibang clinic, most of the time, ang binabato na sa amin is yung ginawa na ng remedy, hindi nakuha ng remedy, lumala na, dali na yan sa vet. Di ba masakit? Kasi, ano yun kumbaga, babato sa amin ng malala na. And then, kapag namatay or hindi nabuhay, kasalanan namin. Pero I don't want to spill any negative thoughts sa inyo lahat. I just want you all to realize yung reality ng nangyayari. And it's not really that easy for us. And alam naman natin lahat na we veterinarians, we are just doing our best in every patient that we have. Hindi porke meron kaming namamatay na pasyente dahil sa pagiging malalang kondisyon, hindi na namin ginawa yung best namin or pinabayaan namin. Tandaan natin lahat na kami mga veterinaryo, all we want is mabuhay, magkaroon ng pagkaigi, at matulungan yung bawat pasyenteng makahawakan namin sa araw-araw. Yan lamang po ang tatandaan ninyo, na ang inyong mga veterinaryo ay siguradong mahal ang inyong mga aso at pusa. Anyway, with regards to Kanglob P at Kanglob D, hopefully naintindihan nyo na yung sinasabi natin, kung ano yung gamit nito at para saan ito. And kung sakali man ang yung fur baby is suffering with parvo or distemper, you can ask your veterinarians kung may stock sila niyan. Kung wala naman, you can ask other clinics kung meron, kasi hindi talaga siya laging available. For example, kami, ang tagal namin nawalan ng Kanglob P. Ang tagal din namin nawalan ng Kanglob D or nauubusan din kami. So not all the times available siya. During the time na pwede siya at meron kami, surely we will offer it sa mga fur parents. So I hope this video ay nakatulong sa inyo lahat. I hope mag-comment kayo for any questions. And kung hindi ka pa nagpa-follow sa Facebook, sa YouTube channel ko, please do follow me for more veterinary content. And I hope to see you on my next video. Sana nagustuhan nyo yung content na to. Again, if you haven't subscribed, please subscribe na para notified kayo sa susunod kong video. And please, if you have any ideas or content na gusto ninyong malaman, kindly comment down below. Susubukan natin gumawa ng video na yan sa susunod. Salamat po for watching. This is Doc Jello here at Zootopia Animal Clinic. And abangan nyo ako every Tuesday sa Kumu. So, wala pa kayong Kumu app, mag-download na kayo. Nagla-live ako every Tuesday 12 noon sa FYE channel.
It is a channel of ABS-CBN kung saan iba't ibang topics yung dinidiscuss. And for my show, nagtuturo tayo live, no? Nagdi-discuss tayo sa live stream natin ng mga things about your dogs and cats. You can visit there every Tuesday, 12 noon. And samahan nyo ako doon, magkwentuhan tayo, magtanungan, at pare-parehas tayong matuto sa bawat isa. Follow nyo ako sa TikTok, Doc Jello TV, on Facebook and Instagram. Salamat po again for watching. Doc Jello again, signing off. See you on my next video. Bye-bye!